Isa ito sa pinakamahirap na i-DIY Lodi, yung screen ng ating mga radio. Kasi nga, halos wala nang makuhanan nito. Working siya nung ginagamit, tapos bigla na lang nag-off yung screen. Nawala na lang bigla. So, imbis na mapabuti, ay lalong nagka-problema dahil nga dini-DIY ni Tropa. Yun naman ang pagkakasabi, Lods. Pero ang issue lang na nakikita ko dito, kasi kung minsan, ipapaliwanag ko mamaya ito, Lodi, huli na natin to. Ang nagiging problema kasi, Lods, kung minsan, pagka ginagamit natin ay bigla na lang nawala yung screen, pero dati naman siyang working. Sabi niya kasi, ginagamit tapos biglang may nagpa signal strength or signal meter, pero hindi na niya makita yung metro. Ayan. Ang isang nakita kong problema dito, kaya nawala siguro yung display. Kung makikita natin dito sa kanyang panel, Lodi, ay napaka okay naman. Ayan. Pero kung dito sa harapan ay mapapansin na natin yung mga amido. Ito siya, oh, corrosion na yan. Oras na nagganyan na kasi yung board, ayan, oh, not connected na yan sa kabila. Ito rin, not connected na to. Ito yung nakakita ko siguro. Nung ginagamit niya siguro ay connected pa siya. Pero normal yan na maghihiwalay kasi may dumadaloy na voltahe dyan eh. Dito sa baba. Ayun. Not connected na rin dito sa baba. Itong printed na to. Ayan o, yung linya na yan. Not connected na rin. Dito yan. Ito siya, oh. Kung mapapansin nyo dito, ayan. Yun. Not connected na dito. Kasi andito na yung corrosion niya. Wala nang supply na pumapasok dyan. Papunta dito sa may screen. Ayan, oh. Kaya yan lang yung naging problema niya. Corrosion yung mismong panel, kaya nawala. Working naman, TXRX, working lahat, kumpleto. Ang problema lang talaga ay yung kanyang linya sa may printed. Ayan, nag-corrosion siya, kaya nawalan siya ng screen. Sayang. Tapos, nung nakalikot, trinay naman ni Lods na kinaskasan niya, no? Kaya lang medyo malalim yung pagkakaskas niya. Ito, banayad lang yung pagkakaskas dito eh. Ayan, yung linya na yan. Nakikita nyo nakairila na tanso. Ayan, malalim yung pagkakaskas. Pero kaya pang habulin yan. Maayos lang to. Magkaka-display uli yan. Pero ang isa pang naging problem natin ay yung mismong LCD screen. Ayan. Nag-attempt siya na magpalit ng panibagong LCD screen, pero ganun pa rin. Hindi mo talaga mapapatinuto itong screen to hanggat hindi mo naayos yung ito. So ang isa pang naging problema, syempre nga, nung binuksan niya yan, nakadikit yung rubber connector. Ayan, nakadikit yan. Pwede mo namang tanggalin, pero banayad lang. Sure mo lang na hindi sasama yung linya nito. Ayan, kung may napapansin kayo dito na linya, ayan o. Ayan, yung nagre-reflect sa ilaw. Ayan sa baba. Ayan, may linya, ayan. Ang isang naging problema dito, nung pagkakatanggal ng rubber connector ay, ayan o. Kung papansin nyo dito, sumama yung linya. Nawala yung linya. Ayan o. Ayan. Ayan o. Ito, gaya niyan na wala yung linya. So, off segment na yan. Yung isang segment ng number ay wala na. Kung halimbawa, number 8, magiging number 6 na yan. Kasi nga, putol na yun, no? Ayan. Tapos, meron pa siyang putol dito. Ito, putol na rin to. Saan pa ba yung putol dyan? Sa dulo. Ayan. May mga putol na rin dito na nakita ko eh. Ayan. Ito na lang yung mga connected. Kaya kahit sabihin nating maayos yung harapan, ito kahit maayos natin to, meron pa ring segment na
sa screen ay putol-putol. Kaya ito yung kailangang ayusin. Kaya lang wala pa yung pang-ayos natin dito sa guhit na to eh. Ayan o. Wala pa. Hindi pa dumating. Sana nga umubra yun. May mga nagamit na rin akong ganun dati. Pero ibig kong sabihin, okay naman. Naubos kasi tsaka tumigas. Hindi na naisusulat. Ito kailangang ayusin. 1, 2, 3. 3 linya ang dapat ayusin dito. Sana nga umubra yun. Tapos yung dulo. Ayan. Okay, mali yung pihit natin sa tester. Ayan. Kung mapapansin nyo dito ay may mga lumalabas-labas na medyo malabo lang kasi yung camera eh. Ayan, tsaka pabaliktad kasi yan. I-hold natin to, hawakan natin to, linya. Bali hindi masyado nakokopya ng camera yung paglatak ng liquid sa LCD. Pero sure tayo dyan na yung putol na line dito ay apektado na yung mga segment dito. Kaya kailangan yun yung ayusin. So yun lang naman lods. Sinasabi ko nga kung nag-DIY siya, dapat yung panel muna ang DIY niya. Yung mga nag-corrosion doon, yun muna yung inayos niya. Hindi muna siya nag-fix dito sa screen, sa LCD screen. Kasi nga nung tinanggal niya to, ayan o, imbis na malinis yung LCD screen, nung tinanggal niya yung rubber connector, sumama yung linya nito. Ayan o, kaya naputol. Okay, so yun lamang, ingat na lang lod sa pagbabaklas nito. Kung nakadikit pa naman yung rubber connector dito at matigas pa, much better kung dito na lang sa ibabaw ang linisan. Tapos wala naman sana naging problema dito. Ang talagang naging issue lang ay yung harapan. Ayan o. Pati yung bumbilya ata, wala na ring ilaw eh. Check na natin yung bulb. Wala na. Ay, meron. Ito rin yung isang issue, nawalan siya ng ilaw sa screen. Ayan. Yung isa pundido na. Ayan o. Pundi yung isa. Kailangan mapalitan na rin yan. So, yun lang lods. Bali, hindi sana mas malaki yung problema kung nakita ka agad ni Lodi ito. Ayan o. Yan, yung mga corrosion na yan, nakikita nyo. Corrosion yan, nut contact. Ito rin, sa harapan. Ayan, nut contact yan. Ayan o, corrosion na eh. Ito rin, nut contact. Tapos ito, sa may ground, ay nut contact din ata. Ayan. Kada butas kasi na ganyan Lodi, ay may kanya-kanyang nakakonektahan yan. Ito, connected sa mga ganyan. Yan, papunta sa CPU. Ayan o, butas na yan. Tapos yung output papunta sa screen. Ayan o, output na yan. Bahala na si CPU na mag-process kung anong pixel ang dapat o kung anong makita sa screen. Ayan, ibig kong sabihin. So yun lang lods. Bali, antayin ko na lang muna yung gagamitin natin para dito, para mas paano ay maayos natin yung kanyang screen. Sana nga mag-okay yun, yung pang-repair dito sa LCD. Okay pa naman to, kahit sabihin natin may tinta, okay pa yan. Hanggat hindi pa niya sinasakop lahat yung mga numbers. Okay? So hanggang dito muna lods, magandang buhay.